Ay, bag yarn. So, unbox natin to guys, kasi ilang araw na, hindi ko pa na-unbox eh. No? I-unbox natin habang naghihintay tayo ng tubig na mainit kasi nagtimpla ng Milo si Mama. Bago tayo umuwi, magma-Milo tayo. So, hindi na ako nag-lipstick guys kasi pauwi. Hindi na nag-lipstick ang ina nyo kasi pauwi na rin naman tayo. So, eto. Unbox natin to. Ito yung in-order ni Daddy na smoke detector na ikakabit natin. No? So, battery operated lang to, ang alam ko, kasi yun lang naman yung pwede, kailangan. Yan. Okay. So, eto siya. Din-unbox natin yung malaking parcel doon at yung buldak natin, kaka-deliver lang kagabi. Buldak at saka, anong isang gabi? Buldak na isang box, pero halo yan, mix ang laman. Ang susunod natin kong orderin ay yung OK Cheese Luncheon Meat. OK Luncheon Meat ng yung Korean. So, naayos na natin yung deliver ni DCFE kahapon. Tapos today, yung kay Aling Puring. Tapos, nakapag-refill na din tayo ng natin. Ayun o. Nakapag-refill na din tayo ng ayan. Ng ating chiller. And then, kami natin ginawa. Nag-display ako, nag-ayos ako sa harap. So, yun. Walis. Ayan. Medyo ano tayo. Nagmandangan. So, nag-display tayo. Then, eto na. Pero bukas natin tutuloy yung vlog guys ha. Maingay lang, may papakita ko lang sa inyo. Ito siya, i-install ni Daddy Yo. So merong manual. Ganun yung battery niya, no. Ayan, ganito yun, smoke detector, mura lang. 196, dalawa na. Ayan siya. No? Ayan. 196, dalawa na, no. Hindi na masama. Ayan. So mahal lang talaga yung yung emergency light. Okay, so unbox natin tong isa bago tayo. Hindi na makuha. Okay. Medyo magaan siya. Hindi ko alam kung ano to. Ayan siya guys. Kasi baka mamaya kailangan i-display. Pero kumpleto naman ako ng mga pages. Okay naman yung mga stocks. Hindi ako na ice cream okay din, ano. Wala tayong problema sa mga ganyan. Okay. Let's see. What's in the box? Nagwalis-walis na ako. Magkakalat na naman ako. Ayun nga. Tcharan! Ang ganda. Ito pala yung so, ito ay crunchy, sour crunchy candy. At ang tagal kung hindi nagtinda nito, Candy Prank. Hindi kasi ako makatiming ng magandang price nito eh. At ito mahal na guys, sa na ang isa. Ito yung surprise egg. Wala na tayong makuha na 4 pesos each. Lahat puro 5 pesos. Or 4 points, almost 5 pesos. So, kaya 6 pesos na natin siya ibebenta. So, hopefully na maubos pa rin natin to. Alam nyo naman ang lakas sa akin nito. So, dun kasi sa harap, ang nilagay ko, yung mga mahahabang marshmallow. Sa ganito ko din nilagay. Tapos dun din nakalagay yung dalawang binili ko na, yung sa SNR, sa Shopee din. Sinare ko yan sa inyo eh. Yung 10 piraso yung laman sa loob na malaking lollipop. 145 po ang bentahan ko nun. Nabili na yung isa kanina. Sabi ng daddy, nung bata. Ate, huwag ka na niyang bibili. Napilitan siyang bumili ng 145 pesos na candy. Nung display ko yon, agad-agad nabili yung isa. So, it took a while bago nabili yung pangalawa. But still, bibili pa rin tayo pero padala-dalawa na. So, ang kagandahan, kumpleto tayo ng candy sa harap. Nakakatuwa. Hindi ko napapakita sa inyo, napapagod ako. Sige na nga, pakita ko na. Baka sabihin niyo, sinungaling pa. Ayan, yan yung ating candy. So, meron tayong buo dyan. Bukas dadating ang wing, dapat supposedly today eh. O, yan. Kaya lang paunti-unti lang ako nag-display. Meron yan sa likod, guys. Meron yan sa likod. Tapos, ito pa. O, tara. Makakasingit-singit lang yan dyan. No, part bomb natin. Kasi daddy bumili ng ganito sa labas, sa supermarket. Katawa ko. Ayan. So, yung mga candy pa natin naka-display, nandito yan. Okay? So, yan. Ayan. Okay? So, itong buldak natin, hindi ko nabubuksan, guys. Pero may 4 cheese yan. May cheese mo na, carbonara. Okay? Ayan. Isa pa? Yung maliit. Nabitin? Ayun na. Ayan. So, dito natin. Mas nabili siya nung nandito, guys. Ayan, guys. For the last minute, meron tayong naging magtitimpla lang ako ng Milo, uwi na tayo. Bababa ko na rin yung roll up. Nandiyan pa naman si Papi sa harap. Bukas pa naman yung ilaw. So, yun. Namumutla ang ina nyo. Ang pangit. Di maganda pag namumutla. Ayan, finally si Wing An ay dumating. Alam nyo si Wing An, napakaraming produktong kinikerry. As in, ang dami. Gusto nyo pati, yung pedigree eh. Carry din nila eh. Pati yung mga mamahaling alak. Meron kayo nun, di ba? Oh, yung mga high value liquor, meron sila nun. Wala lang sila Alfonso, ganon, MP, ganon. Yung mga Jack Daniel, mga ganon yung datingan. So, ang dami nilang kinikaring product. Relish, Clean, Bygone, Boy Bawang, pati Boy Bawang sa inyo na. Yan, marami silang kinikeri. Kojic, siyempre sa kanila yung Homey, dyan sila kilala, Homey. Tsaka, ano pa ba yung mga kinikeri yung mga product? Santa Monica. Mga Santa Monica products. So, marami tayong Tsaka Happy pala, tsaka Das. Yan ang mga nila, mga winning product nila. Yan. So, marketing kayo, di ba? Marketing sila guys, marketing. Okay, ayan. So, ito.
Finally, may ayusin na naman tayo. Kakahinga-hinga ko lang kagabi ng mga inayos natin ng mga DCFE products at saka aling pouring orders. Ngayon naman, meron naman ganyan. Ayan. So first time tayo guys na as in ganitong tutukan tayo na ganyan. Si Das Blue, walang paprihan. Wala. Tatlo lang yung kinuha ko pala dyan. Meron 6 po ata. 6 ba yan? Ayan pala 6, niloloko mo ko sir. Ayan, 6 po. Okay. So eto pa guys, yung maganda dito sa Happy, mabibili yan sa akin. Okay? So alam niyo itong Gamtech, magandang gamitin to. Sa Gamtech products, ito yung pinakamaganda. Okay ako dito. So ibebenta ko yung dalawa, yung isa. Ewan ko, yung isa lang ibebenta ko siguro. Depende kasi hindi naman masyadong. Product to ni Lamoyan yata. Product to ni Happy, di ba? So alam niyo guys, ito di ba? Ito yung tatak Gamtech. Tapos kilala si Lamoyan Corporation sa Happy Products. Kasi ito yung talagang parang pinaka nila nakilala sila. So iyan yung tinatawag na business as. Iba yung ang company, Lamoyan Corporation, ang product, kilala Happy. So, yan yung parang business as. May nagtanong kasi sa atin yan. So, para hindi kayo malito, no? So, yan yung parang pinaka-thought ng business as. Okay? Ayan. So, ito guys, winning to. Masarap to. Si Daddy Park gustong-gusto to. Winning yan. Okay, tsaka boy bawang. Marami tayong boy bawang, di ba? Opo. Nandun sa ibang box. So, sa kanila yung vermicelli din. No? Ahente din sila niyan. Tapos yung hot cake mix ng Santa Monica, tsaka yung mga ganito guys, mabibili kasi sa akin to. Yung nito, yung baking soda, cornstarch, at saka flour. Yan. So, mabili sa inyo yung mga ganyang maliliit na box. At saka yung susunod na box nito is 200 grams ba? Opo, tapos Or 250. Gano'n ba? 200. Basta may sumunod pa dito guys. So, yun yung mga usually na aking kinikerry na size ng Santa Monica, cornstarch, all-purpose flour, and baking soda. Imagine nyo guys, pati grips sa kanila. Meron din sila ng mga clay. Kaya lang meron pa ako. Ang kinuha ko ngayon ay hair gel. So sa kanilang relish din, sila din ang nag-carry. So ang usually kinikerry ko sa relish products ay yung kanilang condensed. Pakitingin nga ako kuya. Guys, alam nyo, maganda tong relish. Hindi naman sa ayoko kasing yung business etiquette natin eh. So alam nyo sa totoo lang, mas maganda doon sa isa sa kilalang mura ngayon na nagsisimula sa J. Mas maganda to. Hindi lang kasi alam ng mga nagtitindahan. Kasi tatandaan nyo guys, nasa sa inyo din mga bibig kung paano kayo mag-sales stock ng isang produkto. So, tinesting ko kasi din yan, kaya din recommended ko yan sa mga nagtitipid ng budget. Tapos, gusto nila na quality din yung product. So, hindi lang masyadong bongga yung kanyang packaging, pero maganda rin siyang gamitin. Kaya nga kumukuha ko niyan, lagi halos pagka umorder ako niyan, 10 pieces ng 10 pieces. So, naibibenta ko siya. Paano? Dahil nga kasi, sinisales stock natin siya, pinaliliwanag natin sa ating mga customers. So, another na yung mga relish natin, is yung cream corn na pangmaha, pero meron pa akong stock, marami akong stock corn kernel, yan kasi mga manginginom dito napakahilig magluto niyan ng with butter o kaya pag nagtitipid, margarine ang gamit. So yan yung mga favorite kong kunin kay Wing An. Tapos alin pa? Ayan yung relish mushroom, yan mabili din sa akin yan. Tsaka yung mura lang din yan, yung green peas nila na relish. So yan, relish baka naman, di ba? So yan, so may idea na kayo. So kapag ka naghahanap ng mura pero quality na mga ganitong product ang inyong ito ang alternative. Okay? So yan. Okay? Meron din silang relish na breadcrumbs. So may mga sizes yan guys. Ito 60 grams yung pinakamaliit nila. At halal na yan. Quality po ang relish na breadcrumbs. Ayan. So kumuha tayo. So itong pinakabongga na talagang the best para sa akin. Yung keratin. Yan talaga yung super number 1 na ino-order ko sa kanila. Kasi nga, yan yung kanilang laging merong stock. So isa din sa lagi kong ginagamit mula nung nagparibanda ko guys ay ang keratin luxurious na Brazilian. So kaya marami tayong kumuha niyan. Okay? Ayan. Tapos kumuha din tayo ng gold. Yung black kasi meron pa tayo. So ang mabili kasi sa akin ay ang gold at saka ang red Brazilian. Okay? Meron din pala tayong black. Okay, sige. Yung ahente nagtinda. Maliit na siya. 16. 16. Hindi ako makaalis dito. Tingi. Dalawang. 30. Ayan guys. Yan ang the best brand na mga keratin na ginagamit ni Mami at available sa ating store. Ito ang the best, yung steel wool niya. Alam niyo, the best din po yung sponge niya na merong green, the best. Ngayon lang po kasi ang kinuha ko ay, meron pa akong stock nung, clean na sponge. So, maganda po siya, quality. Yung kung sinasabi nating top brand, sumusunod po siya. Maganda. Kaya tingnan nyo naman kung kumuha si Mami Park. Boxes. Pakita ko nga sa inyo yung Ayan guys, so puro clean box yan, natapon ko pa. Ito po yan guys, ito po. Ayan. Quality. So, meron din tayong option na mura, pero mabili yan, maganda. Yan ang gamit ko. So, ayan nga, boy bawang. Ina-check na tayong unang mga products. Kineri din nila yan. No? Dami niyan. Okay? Yan yung ganyan size ang in-order ko sa kanila, guys. Good morning, guys. Hi. So, alam nyo, nabigla ako kasi today is February 4. So, kahapon, dumating si 14M. Ang sabi niya, ma'am, kahapon po, bumaba na po yung memo, mataas na po ang sigarilyo, sabi ni 14M. So si 14M po ang ahente ko ng mga JTI products like
Camel, Winston, and Mighty. So, nagulat ako. Sobra ako nagulat talaga. Sabi ko, bakit walang pasabi or ano man lang, hindi mo man lang din ako tinext, ganyan. Sabi niya, ma'am, biglaan din po kasi. Tapos, nakalimutan ko po kung ano yung pangalan niyo sa messenger. Sabi niya, ganon. So, inis na inis ako. Pero, may allocation naman. So, yun. So, nagpunta nga siya at ang tinaas nga ng sigarilyo ay nasa almost 20 pesos. Points na lang. Cents na lang. Almost 20 pesos na. So usually naman talaga kapag nagtataas ng sigarilyo ay nasa ganun ang pagtataas. So ito kasi yung ano niyan, kaya din biglaan. Actually nararamdaman ko na rin kasi dun lang sa mga nakakaunawa at nakakaalam na yung mainit na usapin ng LOA from BIR, yung Letter of Authority. Kasi so yung LOA is Letter of Authority and usually it includes na yung reporting, yung pag-assess ng mga tax liabilities ng mga cigarette companies as well as the beverages, no? So yun kasing kay yung kasing kay cigarette na hold yan last year na dapat yan tataas na dapat yan supposedly approaching December, but because nakabinbin pa sa Senado and then nagkaroon ng suddenly suspension of LOA. So bago nagkaroon ng suspension of LOA, pumasa na tumaas yung nauna na yung sa beverages. So ang galing, no? Tiniming talaga nila bago mag-December. At yung iba naman ay tiniming bago magpasko. Di ba? Bago mag-holiday. Ang galing talaga. Pero yung sigarilyo, tumalon pa talaga ng taon kasi nga nasuspinde. Then, after na malifted, kung aware lang naman kayo, after a week na malifted yung LOA, suddenly biglang nagbaba ng memo, ura-urada, ang 14M. So, merong relation, di ba? So, we expecting na ang PMFTC ay susunod na. Usually kasi nauuna ang PMFTC, sumunod ang 14M or ang JTI. Ngayon, nauna ang JTI or 14M na ahente namin dito bago ang PMFTC. So, we're just expecting na lang. I'm going to text our ahente kasi i-inform naman ako ng ahente. Ito lang talaga na nagkataon bago kasi yung ahente namin sa Camel Mighty Products. And then, nakalimutan daw niya talaga yung name ko sa messenger para i-inform na ako na nung February 2 pa ay official na nagtaas sila ng sigarilyo. So, yon. Then, so syempre, nabigla tayo. Although, hindi naman din ako masyadong bothered kasi hindi naman katulad dati na bothered ako na hindi nila ako i-inform. Kasi before talaga, mataas akong kumuha ng sigarilyo. Ngayon, hindi naman ganun kataasan, di ba? So, kaya, I think, okay lang. Pero ang ko lang kasi, syempre, we're informing our viewers, our subscribers about it, diba? So, para doon sa mga hindi basta makaka-access na malaman kung tataas ang sigarilyo o hindi, ng mga walang ahente, at umaasa lang na bumili sa mga supermarkets. So, pagdating dun sa alak, na hindi pala lahat ng gin ay tumaas. Only yung only yung gin bilog lang. Then, yung naman, yung Emperador ay tumaas na rin kasabayan ng gin, which is 100 per box ang itinaas niya. Si gin bilog namin ay tumaas ng 60 pesos per box. And then may mga ugong-ugong na pati ang Alfonso ay possible na tumaas din. Possible this month or by first week of March, not that so sure. So yan ay parang medyo bulungan lang, walang concrete evidence. Walang concrete evidence about it, no? But lagi kayong makikiramdam at mag-aano sa inyong mga deliveries and ahente na ma-inform kayo. So, ang kagandahan naman ngayon dito sa pagtataas ng 2025 at ngayong 2026, nai-inform naman ako kahit papaano ng maaga-aga. Unlike before talaga na nang bibigla. Only this time, ang unang nambigla sa ating ahente ay ang 14M, na which is, ang kinikere niya mga product ay mga JTI product, mga sigarilyo. Okay, so malinaw po ba ha? Kasi kung nababanggit ko si 14M tsaka si JTI, kasi po, ang ahente po namin dito ng mga sigarilyo ni JTI ay si 14M. Actually po, may ahente din po ako ng mga gin products ng San Miguel. 14M din po ang may hawak noon. However, hindi ko po siya pinapatawag kasi nahiya din naman ako kila Kuya Joseph. Actually, wala namang halos pinagkalayo sila ng presyo. So, dito na ako kay Kuya Joseph, laging nandito. Hindi ako mapipilitan na kumuha ng marami. Kahit kumuha ako ng kalahating box, kahit kumuha ka ng ilang box, okay lang. And then, kapag minsan pa, talagang mauubusan ka na, they care to deliver you pagkapauwi na sila. Dahil dito rin sila nakatira. So, just to give lang ng consideration and
parang pinakapasasalamat na din ng ating ahente sa mga alak ay okay. So kaya hindi ako basta tumawag na ng ahente. Then also I have ahente din ng sa totoo lang ng Alfonso, no, na ng emperador. May mga ahente kami yan. Hindi ko na sila basta pinapatawag kasi nga unang-una nakakahiyang ipatawag mo, ang o-orderin mo lang naman ilan kasi humina din naman ang emperador. Mas lumakas pa nga ang Alfonso at saka ang fundador, no, and at saka ang Jean. So kaya I don't think so na I have worth pa na tawagin ko sila kasi if I call them, somehow you need to at least get how many boxes, di ba? Unlike kay Kuya Joseph, you can get minimum of 6 pieces. O, di ba? Ang ganda ng ano. So, yun. And then, hindi nagkakalayo ng presyo. As in, halos magkaparehas. Prediction din ni Daddy Park na sa second week hanggang third week ng February ay magkakaroon ng at least 6% increase sa mga basic commodities. So, kung mapapansin nyo, no, napakataas ng bigas. Actually, guys, napakahirap ng bigas noong December. Sobrang hirap. Kasi nga, hindi muna ni-renew, pinirmahan, at hindi muna nag-allow ang government to enter the import rice. Kasi one of the major supplier ng import rice natin ay Vietnam. So kaya yon hanggang ngayon I think sobrang nagsasuffer din ng mga magbibigas kasi nga hindi sila basta maka-access ng mga import rice. So one of the major reason of our government is to at least first tangkilikin talaga yung ating local rice. But here is the problem, even the mga magbibigas, ito yung talagang kanilang mga hinanaing dyan. Wala namang problemang ibenta ang sariling atin. However, napakamahal. So, wala namang problema kung mahal, but kung quality. Ang problema, hindi quality yung bigas na ilalabas na ipoproduce ng ating mga farmers. So, bakit kaya? Bakit ganon? Bakit hindi natin kaya? Samantalang way back 80s, 70s, 80s, we are the first in Asia na nakapag-produce ng mga quality variety of rice, di ba? So, dito pa, nagpupuntahan sa Pilipinas para mag-aral ng kung paano magpupunla ng mga napakagagandang klase ng bigas. So, I remember that when I was in elementary, we're having discussion about it, no? When I was elementary and high school. But right now, parang hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo didepende sa import na bigas. Parang ganun yung dating. Or there are just some big business people behind it na kinokontrol ang pagdating sa supply. So I cannot dahil wala naman tayong ebidensya. But here's the thing. Imagine niyo, may mga pagbaba na nangyari nga, sasandali lang naman ng pagbaba. Tapos, kutakot-takot naman ang balik agad ng pagtaas ng rice. So, sobrang hirap, no? Pahirap ng pahirap talaga. So, isipin mo kung ikaw ay negosyante na papasok ngayong 2026 ng pagnenegosyo. Wala nang mura. Yung 5,000 mo as in para na lang yung 1,000, para na lang yung 500. Then, eto pa yung dyan, pahirap ng pahirap ang compliance. So, okay lang na pahirap ng pahirap ang compliance as long as lahat ay na i-implemento sa lahat, ang lahat ay nagko-comply, walang problema dyan. Kasi, kung mapapansin nyo sa ibang bansa, hindi inaalaw basta-basta yung magtitinda ka sa pamamahay mo, hindi basta inaalaw yung magtitinda ka sa kalye, no? Napaka-organized nila. Why? Kasi, ito yung tinatawag natin, ayos nila yung sistema sa ekonomiya, na kung saan, kapag kaalam nila na sino ang mga nagnenegosyo, mas may chance na mas magmaanuhan nila ng tax, ma-impose ang tax. Hindi katulad dito sa Pilipinas kasi nagtinda sa bahay, nagtinda sa liblib na subdivision, nagtinda sa ganitong lugar, nagtinda sa bundok, nagtinda sa ganito, ganyan. So, yung pag-impose ng tax to each individual or to every person, hindi na i-implement. So, kaya sa abroad, ang ganda ng sistema nila. There is no problem kung there's no problem if natatax ka kasi nakikita mo naman talaga yung result ng mga binabayad mong tax, no? Maganda ang mga benefits, maganda ang mga programa ng abroad. Meron akong vlogger na laging pinapanood. Tuwan-tuwa kasi ako sa kanya. Her name is Karen Rendell. So, napaka-discarte niya talagang Filipina wife, no? Sa Maryland, sa US. So, doon sa kanila, ang lagi kong nakikita sa kanya doon is yung mga discounts, mga kung ano-anong mga ganap niya sa buhay. So, alam niyo po ba, ang dami niyang vlog doon na may mga
paayuda palagi ang mga bawat state. Ang gaganda ng mga paayuda nila guys, literal, napaka-quality ng mga pagkain, gatas, mga lettuce, ganyan. Pwede ka talagang kumuha as in free. Nakakakuha ka ng isang box na ganito, ganyan. As in free, no? Yung iba naman, hindi pa talaga, malayo pa talaga yung expiration date, ganyan. So, ang ganda, kasi kahit nagbabayad ka ng tax, and eto pa ha, yung mga nakukuhanan pa nilang free, usually pa, mga private company pa, mga private entities. China-charity lang. O, imaginein mo yan kung gaano kaganda yung kung gaano kaganda yung kanilang mga programa doon. So, hindi ko naman sinasabing napaka-perfect. Pero ibig sabihin, compared to Philippines, na mas mayaman tayo kung tutuusin talaga. Hindi lang natin nare-realize kung gaano kayaman ng Pilipinas. Parang ganito yan eh. Kahambing ko ha, walang masasaktan. Parang ganito. May mga taga-probinsya, hindi sila mayaman sa pera sa totoo lang. Pero mayaman sila sa lupain, sa bukirin, sa mga abubuhan, ganyan. Parang mga asyendero. Pero mas ninais nilang pumunta, makipagsapalaran ng Manila, ng lugar na mas civilized kasi mas doon magkakapera sila. Because there is no resources of income there. Or wala lang silang sapat na kapital to cultivate their resources to produce profit. Parang ganun yan eh. Ganun din tayong Pilipinas. Nagpupunta tayo ng abroad kasi doon tayo mas kikita. Doon tayo mas may maiipon. At kung doon na tayo nag-retire kasi mas maganda ang mga benepisyo at mas maganda ang programa. Dito sa Pilipinas, wala tayong mapala. Kinukurakot. Pero kung tutuusin, nandito ang daming nating yaman na napakaraming mapuproduce ng trabaho. Yung sistema lang ang mali. Diba? So, ganun. So, kaya sobrang nakaka-disappoint ang ating gobyerno ngayon. No? I'm not into political. The economics. I'm more of sa economics. Kasi pag hindi maganda ang ekonomiya ng bansa, talagang ang livelihood ng mga citizen ay talagang sobrang napakabigat. Napakahirap umangat. No? And wala tayong natatanggap na benefits doon sa mga tax na natin, na ibibigay natin, na ibabahagi natin, no? Part of our business, na some part of the profit that we earned. Wala tayong walang programa. Meron programa, sobrang secret, hindi known by all men ang datingan. I'm sorry guys, no? Hindi ko naman sa dinidiscourage yung mga iba. Kaya lang, nagbibigay naman ako ng mga tips and ideas sa inyo, yung mga preparation nyo, if you are planning to enter into business na, for example, sari-sari store or small business or in, hindi man sari-sari store but still in retail industry. So, yun lang yung masasabi ko talaga. I'm not that so happy, no? Kasi sobrang nakakaano talaga. Sobrang pataas ng pataas. Tapos, yung power to purchase ng tao ay hindi ganun na kaano. Dahil nga, yung increase din ng salary ay walang pag-increase. So, ang mga tao talaga sobrang tipid and nag-iisip na rin, taas ng pataas pero hindi tumataas yung sahod. Yan ang problema. So far, yan yung mga information tungkol sa pagtataas. So, hindi ko pa alam kung ano yung mga upcoming products. There are lots of products na tahimik lang pero nagtaas na talaga. So guys, hindi ito paid promotion. Pero isa sa masasabi ko, na isa sa maganda na i-take advantage natin kapag we're not that so aware, lalo na kung umaasa kayo sa mga supermarkets, specifically Pure Gold, halimbawa. So, ang aim or ang goal ng Hakot Day ni Pure Gold is to ease the pain of rising inflation. So, if you notice, kapag may mga participating products, that is a hint na magtataas yung presyo nun. So, ang kagandahan kasi, meron na tayong time to meron tayong time to stock, to buy cheaper price before pa magtaas ang presyo. So, ang kagandahan kinaling po rin kasi kapag member ka niyan, i-inform ka kung ano yung mga participating products. So, ahead of time, 1 week or 2 weeks before the Hakot Day, that is every first of the month, ang kagandahan dyan, nabibigyan tayo ng time to prepare for the budget. At talaga namang maganda. Actually, yun po ang isa sa maganda sa Pure Gold. So, yung mga participating products nila na join sa Hakot Day for 10% discount is already planned and designed for the whole year. So, may mga pagkakataon na yung mga items na ibang participating ay sakto lang din na magtataas. So, kaya, hindi sa lahat ng pagkakataon na yung mga participating products ni
ni Pure Gold sa Hakot Day nila ay automatically magtataas siya after ng Hakot Day. Okay? Magtataas in a way sa ahente or magtataas sa kanila. Nagkakataon lang na may pagkakataon lang na tumatapat na price increase niya talaga. Schedule talaga ng price increase. So, yun ha, para maliwanag. So, actually po kasi, tinanong natin si Pure Gold. Na, di ba po ba, aling po rin ang ina nyo? At ako po ay nasa GC. Pero hindi ako sa GC nagtanong kasi hindi po ako nagjo-join talaga sa GC ng mga ganyan. Kahit po sa ACE, hindi po ako nagjo-join. Lagi po akong through PM, personal message po palagi sa Messenger ang ginagawa ko. Hindi po ako nakikipagbakbakan sa sa GC. So, nagtanong tayo. So, yung additional information nila, yun daw nga ang kanilang mga participating products ay already designed and planned for the whole year. And yan po ay nagkakataon lang na kung sakaling magtataas din talaga ang halimbawa product ng Procter & Gamble, product ng Unilever, nagkakataon lang minsan na tataas din siya. No, so yan. Okay? So maliwanag po ha. Hindi lang ako laging nakaka-join kasi most of the time kapag meron akong kailangan products, hindi participating. So yon. So I think sa ganitong sistema ngayon ng ekonomiya natin, I think I need to reconsider Pure Gold, Aling Puring, or yung Hakot Day nila, at lalo na kung tulad halimbawa kung may participating products sa sabon, sa Downy, sa yung mga fast moving products dito sa atin, napakaganda niya na i-take advantage natin kasi Pure Gold helping us to able to stock para makagaan sa natin, makadagdag kita. So that is one of the very good move of Pure Gold. Doon naman ako hahanga sa kanila pagdating dun sa ganun. So I think I am going to reconsider now the Hakot Day ng Pure Gold. So, sa inyo, malaking bagay yan. And I'm pretty sure lahat kayo ay okay dyan at alam nyo na yan. Just to informing lang, wait lang po konti ha. Just to informing nyo lang, na lalo na doon sa mga papasok sa pagsasari-sari store ng ganitong negosyo, una nyo agad gawin is magpa-member Aling Puring. Wag na yung perks, Aling Puring na agad para you are always entitled when it comes to 10% discount. Grabe, yun yung isa sa magandang ngayon. So, magbabalik Aling Puring tayo doon sa mga Hakot Day. And we try our best na mag-stock tayo ng mga products na participating na fast moving dito sa atin. And natin mahihintay yung delivery ni Hearns kasi may order akong halagang 3,200 kay Hearns. That is supposedly my first na kuha kay Hearns for the month of February. So, karagdagan lang na dahil nagiging mabilis sa atin yung kanilang mga stick ice creams, mga loli, ganyan, no? Yung kanilang mga ice pop, ganyan. So, nakakatawa. Meron din akong order ng mga tab. Pero most ng order ko ay 850 ml, yung pa-oblong, at saka ilang piraso ng 1.5 or half gallon. Then, meron tayong cone, meron tayong mga sticks, ganyan, no? So, yan. Anlan lang to. Oo naman, mami, di ako magsasawang panoorin ang mga video nyo kahit po mahaba. Alam ko na may matututunan ako dito. Dito, manood mami sa ko ng anak ko kasi po pasira-sira ng CP ko. Sa CP ng anak ko kasi po pasira-sira ang CP ko eh. Love you Mami Park, Ellen Pilar po ito. Si Ella Gualde, which is si Ellen Pilar. Ayan. Hello Ma'am Ellen Pilar. Ayan. So, si Ma'am Ellen talaga as in talagang lagi talagang nanonood. But I hope na pag kahit laging nanonood, sana lagi ding may natututunan at lagi ding may pumapasok sa isip, ano? So pag may mga changes naman sa mga natutunan natin, sometimes naman ina-update ko kayo, ay informing you. So, yun lang. And Ellen Pilar nga, yon sabi niya. And then Teresita Baron, good morning Mami Park, ang Selecta walang box na free. Ayun. So, yun ang hindi ko alam. Kasi ang alam ko, nung dating nagselekta kami kay Lola Park, sa points yon. Kaya lang, that time kasi parang irregular pa yung account. Hindi pa talaga anong-ano. And then, di ba, until such time na nagsara din naman yung store ni Lola Park dun sa bandang taas. And then, yun nga, wala akong idea din sa kanilang mga pakulo pagdating sa promos and ano man. Pero dito sa amin nga, sa Ace at saka sa Hearns, ay may nakukuha po. Dahil malakas din akong kumuha sa mga ice cream company na yan. Yun lang yung nag-comment. Ang unti. So, I just do hope na lahat tayo mga kasari makaraos. Ang dami-dami nating mga upcoming bayarin. Again, ipapaalala ko, bagong taon na naman, sana ay sabay-sabay tayo na maglinis ng utang. Ayan, no? Hanggat maaari ay malinis natin ngayong taon. So, meron akong matatapos na loan na app. So, sabihin ko na kaya dito, no? Para hindi na. So, naalala niyo yung shinare ko sa inyo guys nung before na
na yun nga, sobrang na-stress ako kasi dun sa naiwanan din ng mga damages nung umalis na si Lola Pag dito sa atin nung panahon na pinag-stay natin siya dito. So again hindi ko sinisisi yung nanay ko. Mayroon din akong negligence na actions na commit na mali. So kaya andyan, at in-explain ko na naman yan. So sa mga bagong subscribers, yung kwento po niyan ay nahan doon sa yun hanggang part 3. Let go of the things that you cannot control. So yun. Isa din sa mga sobrang sobrang kumapit ako ay kasi ang credit card ko limit na. Wala akong ibang bangko na po pwedeng utangan. So dahil may existing din ako na binabayaran na yung BPI bangko. Then meron ng one hand. Ayan, si one hand. Actually, tawag sila sa akin late ko pa ba. Meron na lang akong last na isa-settle sa kanila. Wala kasi ako makaanong Gcash hanggat maaari kasi gusto ko yung maipon ko na Gcash ang ipambabayad ko kasi nga para hindi na ako magbabayad ng fee sa pagpapakash in. So less than 3,000 lang naman yun, isa-settle na natin. And yun yung ating nautangan. So nagkaroon din tayo ng almost 50,000, almost 60,000 na credit limit sa kanya. So yun. And soon we're finally signing off sa paglulong doon kasi mataas din ang tubo, no? Alam mo yung wala ka naman kasing choice, mataas ang tubo, although monthly naman siya. Yun naman ang kagandahan niya compare sa ibang mga apps na utangan. Pero kaya lang kasi yun nga, hindi na dapat natin pinapanatiling nagde-depend tayo basta-basta sa lahat na lang ng channel ng loan resources, no? Ang kagandahan kay One Hand kasi although sinasabi nila na kapag na-late ka magbayad may interest, wala siyang interest kasi nung minsan na-late ako dyan ng 2 weeks, 3 weeks hindi ko sasagot yung tawag pero ayun naman, nasettle ko naman tapos tumigil na rin yung tawag. So yun, malapit na siya nating matapos, so isang hulog na lang. Actually late ako ng konti babayaran na natin siya. Nag-iipon lang ako ng Gcash, konti na lang. So yun ang kagandahan sa kanya, nalilate kang magbayad pero hindi naman, walang interest na nagaganap. Hindi siya katulad ng ibang mga apps na may interest. So, One Hand is one of the loan apps na naasahan ko rin. Yun nga lang talagang pagdating sa tubo, maaasahan mo din na malaki din. So, that is win-win situation. Syempre, kahit papaano naisalba ko, sila naman ay kumita. No? So, once kasi na we commit, so syempre, hindi yung sisisihin pa natin sila. Kasi ganito yan guys once na nag-decide ka na mag-loan, huwag mo sisihin yung nagpautang sa'yo. Kasi, dati wala ka naman sinasabi na hindi maganda, pero nakakapag-loan ka, maluwag sila sa'yo. Tapos ngayon, nung kailangan mo nang magbayad, ang dami mo nang sinasabi, di ba? Kaya alam nyo, hindi sa ikinakahiya ko na hindi ko sinasabi sa inyo kung ganyan pala ako sa loan na yan. Hindi dahil sa kinakahiya ko siya, kundi kasi, ayoko kasi nang magkaroon ng mga bagay-bagay na may mga magko-comment na ganito, ganyan. Kasi in the first place, nangailangan tayo. No? Nangailangan tayo and why we have to say negative things. Now, we commit in that obligation. So, unless hinaharas tayo pagdating sa paniningil. Kasi, yun naman ang kagandahan kay One Hand, hindi sila nananakot, hindi sila nagkakaroon ng mga masasamang messages, they don't contact your friends or people na related to you para siraan ka or whatsoever. Yun naman ang kagandahan kay One Hand. So, thank you One Hand. Sorry, a little bit late ako na naman magbayad but I'm going to settle na soon, very very soon, my last payment sa inyo pong apps. At this is not a paid promotion but I just wanna thank them somehow na nakatulong din. Huwag nating sabihin hindi nakatulong, no? Nakatulong kasi it gives us relief doon sa mga as in kailangan natin na panahon. But hindi kasi naman nakasalanan ng ibang mga nagpapaloan na nagkaroon ka ng struggles. Alam nyo kasi pag usaping business to business, hindi basta-basta dapat gumana yung emotions, di ba? Kasi walang mangyayari. However, when it comes to, halimbawa, kung dadalhin sa korte, siguro kaya hindi rin basta-basta sila nakakapagdemanda kasi nga, yung when it comes doon sa tubo, matatalo na sila sa korte, matatalo pa sila doon sa, pwede pa silang paano ba tawag doon? Counter demand ba tawag doon? Yung pwedeng demanda din yung nasira ang pangalan, nasira ang identity, nasira ang image na dahil doon sa kanilang kung namahiya sila, tapos hanggang sa dumating sila sa korte kasi nga hinahabol ka ng mga sa'yo, ganoon. So, yun. That's it.
So, na-share ko lang naman sa inyo. So, ngayon share ko siya ng parang napaka-normal na lang. Kasi, I had lesson learned about it. And, hindi ko siya ina-advise sa inyo kapag kayo ay nangangailangan. Kasi talagang, yung sa akin kasi, napilitan lang ako dahil talagang kung kailangan talagang isettle, kaya din na kaya din na intuit ako. And then, hanggang sa naging dependent na ako sa kanya. So, ang kag-inama naman siya, less than a year lang naman na naging dependent ako sa kanya. So, kaya soon, Mommy Park is signing off sa ating one hand na loan out. So, yun. Gulat kayo, Ako din nagulat eh. So, yun lang yung ating sharing for today's video. Kung nakaabot kayo sa moment na to, sana naman kung di ka pa subscribe, mag-subscribe ka na. At please follow me on my TikTok and my Facebook account. So, thank you very much everyone. At ang aga ko talaga today, kagabi hanggang 12 ako naka-duty. And then, ang masaklap, ako rin ang opening. Kundi kasi si Kauri ay magpe-prepare. Meron silang pictorial for their moving up kasi sa pasokan, sa next na pasokan kasi na sila, grade 11 na. Senior high school na, diba? So, yun. Anyway, thank you everybody for watching and I love you. Bye!